Savior and friend Jesus. Amen. Yan ang tema ng sinulat ni Paul sa Galatians, kalayaan ng mga mananampalataya. Palibhasa, si Pablo ay nagturo ng kalayaan sa pangalan ni Jesus at napatalikod lang siya ay nasingitan siya ng ibang mga mangangaral na pilit na ibinabalik yung mga Christian Galatians sa mga batas at kautusan at mga tradisyon ng Israel. Kaya si Pablo ay hinayang na hinayang at lungkot na lungkot, and up to a point ay galit na galit dahil siya ay siningitan ng mga nagtuturo na ibinabalik yung mga malaya na kay Jesus sa mga gapos, sa mga kulungan ng tradisyon at ng mga batas. Isa sa mga laging pinag-uusapan noon ay ang circumcision. Ang mga Hudyo kasing lalaki sinicircumcise, at ngayon nire-require nila ang maging Kristiyano, kahit hindi Hudyo, kahit Gentile, na kailangan magpa-circumcise din. Kailangan maging Jewish ka muna bago ka maging tunay na Kristiyano. At hindi ito ang turo ni Paul, at ikinakagalit niya ang pagkalat ng katuruan na ito sa church sa Galatia. Galatians 5:2-4. I, Paul, promise you that Christ won't do you any good if you get circumcised. If you do, you must obey the whole law. And if you try to please God by obeying the law, you have cut yourself off from Christ and His wonderful kindness. Sabi niya, wala kayong mapapala na ang tatandaan nyo na ay magpapatuloy pa kayo. Hindi nyo kailangan yun dahil kay Kristo, malaya na kayo mula sa utos na yan na inutos sa mga ninuno ng mga Israelita. At sabi, kung susunod din lang kayo sa isang kautosan, sundin nyo na lahat. Kasi hindi pwedeng isa-isa lang, dapat lahat-lahat. At kung sisikapin ninyo na mapagwagian ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautosan, binabaliwala nyo ang ginawa ni Jesus, pinuputol nyo ang relasyon nyo kay Jesus, dahil si Jesus ang koneksyon nyo sa Ama, hindi ang pagsunod sa mga batas. Pag umasa kayo sa pagsunod sa mga kautosan, kailangan putulin nyo ang relasyon nyo kay Jesus at doon na lang kayo umasa sa batas or sa law. Malinaw ang sinabi ni Pablo, obey one and you must obey all. At napakalinaw dito sa sinabi niya na ang paniniwala at pagsunod sa mga kautosan bilang daan tungo sa Ama at sa kaligtasan ay siyang pinakamalaking kontra sa gawain ni Kristo. Kasi ang gawain ni Kristo ay iturong manalig sa Kanya at sa pamamagitan ng ginawa niya sa krus, ang lahat ng kasalanan ay nababayaran at tayo nakakapasok sa presensya ng Ama. Pero ang kautusan ng lahing mga Hudyo, ang daan patungo sa Ama ay purity, cleanliness, done by obedience and complete submission to the law. Magkaibang daan yun. Merong napakatarik at napakataas na bangin na kailangan mong akyatin by works through the law, at biglang merong escalator or elevator na patungo sa Diyos Ama sa langit through Jesus by faith. Dalawang magkaibang paglapit sa Diyos. At sinabi ni Paul, pag umasa kayo sa gawa, umasa kayo sa law, umasa kayo sa righteousness which is achieved by people, binabaliwalaan nyo ang ginawa ni Jesus para sa inyo, tinatanggihan ninyo ang libreng inaalok niyang kaligtasan at pilit nyong sinisikap to earn it for yourself, then you cut yourself from Jesus. And you are hopeless because if you obey one, you must obey all. And sadly, you cannot obey all. Of course, the law means the 10 Commandments and the 613 other laws called mitzvots na kailangang i-observe ng mga relihiyosong Israelita. Sabi sa James 2:10, if you obey every law except one, you are still guilty of breaking the
them all. Kung ipinagmamalaki mo na 99% ng law ay nasusunod mo, pero 1% hindi mo nasunod, naku, baliwala, nasayang ang pagod mo, ang tingin pa rin sa'yo, sinful. Baliwala. Guilty ka pa rin of breaking all. Kasi ang pagsunod sa law, everything or nothing. Perfect or nothing. People under the law inevitably become lawbreakers and sinners. Why? Because they could not obey the whole law all the time. And the law required perfect obedience. Sabi sa Romans 3:23 tuloy ni Paul, all have sinned and fall short of the glory of God. Sino yung all? All people who are under the law. The Jews. Everyone who is under the law that cannot obey the law 100%, guilty of not obeying only one, becomes guilty of disobeying all. Sabi, all have sinned and fall short of the glory of God. Meanwhile, linawin natin that the law was for the Jews. Ang kautusan ay para sa mga Hudyo. Legally, technically, in the view of the Lord, the law, only the Jews were sinful because only they were given the law. Sa kanila lang ipinagbawal yung mga bawal, therefore, sila lang ang pwede ngayong magkasala pag hindi nila nasunod ang lahat ng bawal. Exodus 20, verses 1 and so on. And God spoke all these words. I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. So they were given the first commandment, and the second, and so on. Pero sino ang kausap dito nung ibinigay ang utos? Ang bayang Israel. Sino ba ang pinalaya mula sa pagkakaalipin sa Ehipto? Ang Israel. Kaya sabi ng Diyos, ako yung Diyos, huwag kayong magkamaling may iba. Ako yung nagpalaya sa inyo mula sa Ehipto. At dahil dyan, ang obligasyon nyo sa akin na siyang nagpalaya sa inyo, wala kayong magiging ibang Diyos, ako lamang. At heto ang mga utos ko sa inyo. So ang inutusan, ang binigyan ng law, ay yung mga pinalaya mula sa Egypt. Anong lahi yon? The Israelites. The law was given to the Jewish people, not to the entire world. Sila ang katipan sa lumang tipan. Sila ang kausap sa lumang usapan. Kaya ang sabi sa Exodus 34:10-11, then the Lord said, I am making a covenant with you. Obey what I command you today. Bakit natin dinidiin yung you? Kasi marami naman mga hindi Israelita nakikilahok sa usapan. Hindi naman silang inutusan, ngayon pinipilit nila ang sarili nila magpailalim sa mga utos na yon na hindi naman nasunod ng mga Israelite at syempre hindi rin lalo masusunod ng mga non-Israelites. Kaya dapat malinaw, sino ba ang binigyan ng mga utos na yan? Tayo ba o sila? The transaction was between God and the Jewish people. The transaction did not involve non-Jews. It was the Jews who were the covenant people. Their holiness, purity, and connection to God was through the law. Through the old covenant, through legality, through works. Linawin, ang transaksyon, ang kontrata, ang covenant was between God and the people of Israel. Ako ang magpapalaya sa inyo. Ano ngayon ang obligasyon nyo? Ako lang ang magiging Diyos nyo at susundin nyo ang lahat ng utos ko kasi kayo ay magiging unique na tao. Kasi kayo lang ang pinalaya ko mula sa slavery. Hindi sinabing sila lang ang mahal ng Diyos, sila lang ang makakakilala sa Diyos, pero unique sila because of this transaction. Unique sila dahil nagkaroon ng usapan. I do this for you. I set you free from Egypt. You do this for me. You obey these laws. You separate yourself from the rest of the world. Not because you are the only ones who are the children of God, not because you are the only ones who will be favored by God, but because you were the only ones who were set free from slavery. Kaya special ang usapan, but unique
to the relationship between God and the Israelites. Kaya ang sabi sa Leviticus 20 verse 7, dedicate yourselves to me and be holy because I am the Lord your God. Ako yung nagpalaya sa inyo, walang iba. May pananagutan kayo sa akin, dapat niyong sundin ang lahat ng ito. Meanwhile, the Jews were unable to make the law really work. They were unable to really obey the law. The Jews were unable to become holy because of the law. Sabi ng Diyos, kayong bayan na pinalaya ko mula sa Israel, kailangan maging banal kayo. At ang paraan sa kabanalan ay ito. Sundin nyo ang lahat ng batas na ito. Ganito kayo maggugupit ng inyong patilya. Itong kakainin nyo, ito hindi nyo kakainin. Huwag kayong gagawa pag Sabbath. Ito hindi nyo pwedeng gawin. Ito pwede nyo gawin. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Yon ang paraan para maging katanggap-tanggap sila sa Diyos. Pero sa kanila yon ibinigay. At dahil sa dami na idinagdag nila, ang ibinigay lang naman ng Diyos yung 10 utos dinagdagan ng kanilang mga pare, ng kanilang mga religious leaders, ng kanilang tradisyon ng 613 other laws called misbots, governing every detail of life. Naging part na yon ng usapan na susundin nila bilang isang bayan at wala namang makatupad. Kaya dahil sa batas na ibinigay sa kanila at sa karagdagang mga batas na ipinasa nila sa kanilang mga sarili, naging guilty tuloy silang lahat dahil di naman nila makaya. Romans 3:10, as it is written, no one is righteous, not even one. Meaning, no one is righteous when measured by the law. Not one will pass the test. Romans 3:20, for no human being will be justified in his sight by works of the law, since through the law comes knowledge of sin. Sabi niya, hindi niyo na kaya. Therefore, walang makararating sa Ama sa pamamagitan ng paraan ng mga Jews, sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa mga batas na hindi naman nasusunod lahat. Walang makakarating sa Ama sa pamamagitan ng mabubuting gawa, ng hindi pagkain ito, ng pagsusuot ng ganon, sa ganitong tamang gupit ng buhok. Hindi yan ang daan patungo sa Diyos. You will fail. Kaya nung ang mga naging Kristiyanong Hudyo, dahil may mga Hudyo hindi naging Kristiyano, nanatiling Hudyo, nire-require nila na ang mga Gentile or non-Jews na naging Kristiyano ay magpaka-Hudyo rin. Anong sabi ng kanilang leader? Acts 15:10, now then, why do you try to test God by putting on the necks of Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear? Nagtatalo-talo yung mga Jewish Christian leaders. Dapat ba o hindi dapat na pilitin pa ang mga hindi Jew na magpaka-Hudyo, sumunod sa kanilang mga utos at tradisyon, tulad ng magpa-circumcise, tulad ng huwag kumain ng ganito, tulad ng ganito dapat, ganon. Sabi ng leader, bakit nyo ginagalit ang Diyos? Sa pamamagitan ng pagpipilit na ipasan at ipulupot sa leeg ng mga Gentiles na hindi naman Hudyo, ang mga batas ng Hudyo, na pati tayong mga Hudyo ay hindi naman nakasunod. Why are we requiring them to obey laws that we ourselves nor our ancestors were able to obey? And then, kaya napakaganda ng ministry ni Jesus. Dahil pagod na ang mga Hudyo sa pagsunod sa mga batas, hirap na silang magpanggap na nakakasunod, at doon sa nakakaya nilang sundin ay sobra talaga silang napapagod. Anong bigla ang sabi ni Jesus sa Matthew 11:28-30? Come to me, not to the law, all of you who are weary and burdened by the law, and I'll give you rest. Take my yoke upon you, not the yoke of the law, and learn from me, not from your laws. For I am gentle and humble in heart, not like your Pharisees, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
Itong kapahingahan na iniaalok ni Jesus ay hindi yung akala ng maraming kapahingahan mula sa kasalanan ng sanlibutan, mula sa pag-inom, sa paglalasing. Although, naibibigay yun ni Jesus. Pero ang tinutukoy dito ay kapahingahan sa pagod na relihiyoso. Yung pagpapagod in a religious way. Yung pamamanata, yung pagtitika, yung pagtitiis, yung pag-aayuno, pagpipigil sa sarili, lahat ng pagsunod sa mga haba ng buhok, haba ng damit, doon pinagpapahinga ni Jesus yung mga yung mga Hudyo niyang kausap. Yun naman ang unang kausap eh. Later on, the message of Jesus was brought by Paul and the other apostles to the Gentiles. The same message, but the original recipients were the Jewish people. Sila ang pinagpapahinga ni Jesus mula sa kanilang pagiging mga pusakal na Hudyo. So pinakakapagod ang relihiyon. Pero hindi rin kayo nailalapit sa Diyos. Napipilitan lang kayong magkunwari, magbalat kayo. At yung mga konting nakakasunod, sa ilang nasusunod nila, nagiging mayabang at self-righteous at judgmental. Napakapangit ng nagiging bunga sa inyo ng inyong relihiyon. Kaya sabi ni Jesus, magpahinga na kayo mula sa lahat ng yan. At sinabi pa ni Pablo sa Galatians 3:10-11, for all who rely on the works of the law are under a curse. As it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Clearly, no one who relies on the law is justified before God, because the righteous will live by faith. Sabi ni Pablo, lahat kayo na umaasa na makakarating sa Diyos, katutuwaan ng Diyos dahil sa pagsunod nyo sa mga batas ng Israel, ay kayo ay kumukuha lang ng sumpa. Isinusumpa ang sino man, no? Na hindi perfectly makakasunod sa law. So ba't kayo doon susunod? Sabi niya, napakalinaw, walang sino mang umaasa sa law ang magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil ang tunay na tatawaging righteous o banal ay yung naniniwala kay Jesus. They will live by faith in Jesus, not by relying on their works in obeying the law. Kaya sa lahat ng gulo at hirap na ito ng Israel, enter Jesus. Pumasok sa bigla. The Jews who believe in Jesus are, by grace, freed from the law. They are freed from the covenant which they could not keep. Dapat nagpasalamat ang buong Israel nang dumating si Jesus. Dahil yung pagkakatali nila sa law ay nalagot. Ang pagpapakahirap nila sa pagsunod sa law para tanggapin ng Diyos ay pinadali. Sapagkat ngayon kung mananalig sila kay Jesus, ang kamatayan ni Jesus ay sapat ng bayad sa kanilang lahat ng kakulangan sa pagsunod sa mga batas. In Jesus, all the commandments were fulfilled. Hindi dahil iginiit niya sa mga taong sundin yun, kundi siya na ang sumunod para sa lahat at namatay siya para bayaran ng pagkukulang ng lahat. Kaya ngayon, para ka nalang maligtas, hindi mo na aakyatin yung matarik na bangin ng works through the law, but sasakay ka sa elevator by faith in Jesus. Kaya sinabi, pag tinanggihan mo pa itong elevator na ito at iginiit mong akyatin yung bundok na yan na mag-isa, para kang kumuha ng sumpa sa sarili mo kasi hindi mo magagawa. Wala namang nakagawa. Kaya nga ipinadala na si Jesus. Jesus fulfilled the law, paid the price, and satisfied the old covenant. Yung lahat ng utang ng mga Israelites sa Diyos Ama, binayaran ni Jesus. Kaya bayad. Kaya pwede sila ngayong makarating sa Ama sa pamamagitan ni Jesus. Sabi ng 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the tree or the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Sa bayad ni Jesus, malaya ka na. Hebrews 10:14, for by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Minsan lang na namatay si Jesus, isang bayad, sapat para sa kasalanan ng lahat noon, ngayon, at mga darating pang saling lahi. Dahil kay Jesus,
Salvation by grace is God's gift. Salvation by works is your accomplishment, and it is clear that nobody could accomplish it. Ephesians 2:8, for it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God. Kaya nakakapagtaka na sa kabila ng linaw ng mga turo na ito, may naggigiit pa na kahit Kristiyano ka na, pag nagkasala ka na naman, nakahinulang ka, balik ka na naman sa impyerno. By one sacrifice, He has perfected forever everyone who believes. Paano ka mapapahinga kung sa takot mo nagkasala ka bukas, impyerno ka na naman? Hindi totoo may pahinga. Kaya ka napapahinga kasi umaasa ka hindi sa sarili mong performance, kundi sa perfect sacrifice of Jesus. Siyempre, kung tunay kang pinaghaharian ng Espiritu ng Diyos, hindi mo naman gagamitin na lisensya na magpakasala-sala at magkamali-mali dahil secure ka na. Dahil ang Espiritu ng Diyos sa iyo ang mag-uudyok sa iyo lalo pang magpakabuti at magpakatino at magpakabait. Kaya sabi sa John 1:12, yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become, church read, children of God. Tandaan nyo yan, napakahalaga ng mga salitang yan. Dahil kay Jesus, yung kaligtasan na pinipilit makamit ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas, ibinigay ng libre, hindi lang sa mga Hudyo, kundi pati sa mga hindi Hudyong mananalig din kay Jesus. Nabuksan ang malaking pinto para sa lahat. Hindi na sila lang ang kausap ngayon. Ang kaligtasan para sa mga Hudyong hindi kayang iligtas ang sarili nila sa batas, at kaligtasan para sa mga hindi Hudyong hindi naman under the batas kasi hindi sila kasali sa usapan, pero ganun pa man, may pananagutan sila sa Diyos sa ibang paraan. Lahat din ng kanilang mga pagkukulang, ano man ang requirements sa kanila ng Diyos para sila ay makabalik sa Diyos, apart from yung mga ni-require sa Israel, lahat din yon bayad ni Jesus. Yet to all who received Him, to those who believed in His name, hindi sinabing to those who worked hard to obey the law. He gave the right to become, church. Bakit ko pinapa-emphasize sa yung children of God? Because when Jesus rose from the dead, a new species, so-called, of humans was created. A new race, a new human race was created. And this is the family of God. Dapat laliman ang pag-unawa dyan. At babalikan natin yan. Pero ang mahalaga, grace was given to the Jews and to everyone else, to all. Kaya yung jailer, yung bantay ng kulungan na hindi naman Jew, tinanong niya, sirs, what must I do to be saved? At ang sagot sa kanya, believe in the Lord Jesus and you will be saved. So hindi na lang para sa mga Hudyo yun. Si Cornelius, isang Roman officer, pinuntahan ni Pedro sa utos ng Diyos. At sabi ni Pedro, ngayon ko lang na-realize na walang itinatangi ang Diyos. Jew or Gentile, mahal niya. At pinapunta niya ako kay Cornelius, isang Roman and therefore a non-Jewish person, para ito rin ay maligtas kay Jesus. Si Philip, the foremost evangelist after whom our country was named, si Philip, was used by God to preach to the Ethiopian eunuch. Una, hindi yun Jewish, Ethiopian nga, at eunuch pa considered unclean by the law of Israel. Pero siya din, welcome kay Jesus. The Syrophoenician woman who pleaded for her daughter, una, sinubukan siya ni Jesus, sabi, ako ay para lang sa mga Hudyo. Sabi, kahit naman po mga aso ay kumakain ng mga tira-tirang nalalaglag sa mesa mula ng mga amo, kaya bigyan niyo ko kahit tira. At sabi ni Lord, kita niyo, walang ganyang pananalig kahit sa mga Israelita, ha? At ang pamilyang ito pinagpala ni Jesus. The man possessed by legions who lived in an area where there was a big piggery business, therefore hindi sila mga Hudyo, pinuntahan ni Jesus, pinalaya rin, minahal, iniligtas. Dahil kay Jesus, ang kaligtasan ay napunta sa lahat. Yung makitid na usapan ng Diyos at Israelites lamang, pinalapad, isinama ang lahat. At ngayon, hindi isinama under the law, kundi isinama under grace by faith in Jesus.
Napakahalaga ng ministry ni Jesus. At bakit niya pwede kayang gawin yun? Kasi anak siya ng Diyos. Gustuhin ko mang mamatay para sa inyong lahat, I'm sure hindi ko kayo kayang iligtas. Baka sarili ko lang, kulang pa yung sacrifice ko sa sarili ko. Kayo pa ang mailigtas ko. Gusto niyo mang mamatay para sa amin, hindi kayo pwede maging Savior, kasi tao lang tayo na maraming kulang. Pero si Jesus na anak ng Diyos, ang halaga ng kanyang buhay ay mas mahalaga sa buhay ng lahat naong nabuhay at namatay, nabubuhay ngayon, ipasisilang pa lang, kaya niya sagutin ng lahat. Kaya siya lang, by one single sacrifice, salvation becomes available to all. Salamat, not by works, because the works never worked for the people of Israel. Salamat, it is by grace. To those who believed Him, who called upon His name, He gave the right to become children of God. No longer children of Satan, children of God. Are you one of us? Anak ba kayo ng Diyos? Hindi dahil banal tayo, ha? Yes, palakpakan nyo ang Diyos dyan. Naging anak tayo ng Diyos, hindi dahil tayo banal. Pero dahil anak na tayo ng Diyos, banal na tayo sa tingin ng langit. Kahit sa pang-araw-araw, nagkukulang-kulang tayo. Kaya nga may 1 John 1:9, we can confess and get restored. Kaya dahil doon, we can rest. Pero pag nananalig kayo, natatanggal ang salvation, pag nagkasala ka na naman, how can you rest? Nakakapagod yun, nakaka-stress yun. But the mere fact that Jesus said, you can rest, means you can rest. Jews who believed in Jesus were set free from the law. Kaya ang sabi ni Paul sa Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Not for bondage again. Pinalaya kayo para kayo maging malaya. Ba't ngayon kayo naghahanap na naman ng tali? Ba't naghahanap na naman kayo ng kulungan? Para sa inyo at para sa kapwa nyo. Through Jesus, the Jews could bypass the law. Kaya galit sa kanya ang mga Jewish religious leaders, kaya siya ipinapatay, kasi sa kanila, blasphemy yun. Kalapastangan ng malaki na pwedeng hindi ka na sumunod sa batas. Kaya kinailangang ipapatay nila si Jesus. John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Previously, the Jewish people's way and door and entry to God was through the law, through works. But this never worked. Hindi tumalab, hindi effective, walang nakasunod, lalo't dinagdagan pa nila ng marami. So they were given a new and a perfect way, a door, an entry to God, through Jesus, by faith, by grace. Kung meron kayong kaisa-isang katuruan na dapat maunawa mula ulo hanggang paa, pabali-balin rin man kayo, ay hindi kayo malilito, that we are saved not by works, not by the law, but by faith in the perfect work of Jesus. And this is not your accomplishment, it is the goodness of God. Yan ang dapat maintindihan. Yan lang ang katuruan na dapat talaga ipaglaban. Yung mga iba, huwag na kayo makipagyera sa mga katuruan, tungkol sa mga damit, mga diet, kung ano-ano. Binaliwala na yon ng grasya ng Diyos through Jesus. Bagamat kung gusto ng ibang sundin, hindi bahala sila. Pero huwag nilang i-impose sa iba. Kasi hindi yun ini-impose sa atin ng Diyos. Kung choice mo, bahala ka, it's your choice. Pero hindi dapat igiit sa iba at hindi dapat husgahan ng iba na ayaw. John 14:6, kaya naman nasabi ni Lord ng ubod ng linaw, I, not the law, am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Again, akala ng iba, yung ibang way na pinag-uusapan dito ay yung I, not alak, not drugs, not adultery, not sin. Hindi yun ang way. No. Ang tinutukoy dito, not the law. Sabi niya, ako ang daan, hindi ang mga batas na yan. Ako ang katotohanan at ako ang buhay. Walang makakarating sa Diyos sa pagsunod sa mga batas na yan, kung hindi sa pananalig lang sa akin. Kaya napakahalagang mensahe ito na ituro Kung malinaw sa atin ito mga kapatid, hindi tayo mapapakali na hindi natin tinuturo sa ating buong pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan. Kasi walang ibang daan.
kundi ang pananalig kay Jesus. Tapos ang dami nating nakikita mga tao, hirap na hirap sa buhay. Namamanata, nag-aayuno, nagsusugat sa sarili, nagpapahirap, kung ano-anong pinupuntahan ng mga masisikip, siksikan, sa paghahanap ng daan patungo sa Diyos. Libre na nga kung mananalig ka na lang kay Jesus. Dapat nilang malaman. Hindi dapat silang laitin o pagtawanan o baliwalain. Dapat turuan. Sayang ang elevator at escalator sa dami ng pinipilit umakyat sa matarik na bangin, tapos naglalaglagan lang at hindi makarating sa taas. Hirap na hirap. Very importantly, sabi sa Colossians 1:15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Si Adan, firstborn ng taong lupa. Si Jesus, firstborn ng taong espiritu. Kaya sinabi, si Jesus daw ang panganay. Siya ang firstborn over all creation. What creation? This creation of the family of God. A new species, so to speak, of humans was created through Jesus. Sabi sa 1 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The new creation has come. The old is gone. The new is here. So, tingnan nyo sarili nyo, tingnan nyo katabi nyo, mukhang siya pa rin yung dati. Pero, kung tinanggap niya si Jesus at siya'y na kay Jesus na, ang tingin sa kanyang langit, iba na siya. Hindi na siya ang dati. Yan ang sinasabi nating ibang lahi. Dati, parang napaka-special na lahi ng Israel dahil sila ang patungo sa Diyos at may usapan at may kontrata sa kanila ang Diyos na hindi naman nila natupad yung part nila. Kaya inalok si Jesus. Pero ngayon, ang napaka-special na lahi, ang family of God. At sino yung family of God? Sino mang tumanggap kay Jesus, nanalig sa Kanya, He gave the right to become children of God. This is the family of God. This is the new creation. This is the new race, loved and favored by God. A new race, no longer the Jewish race, but the family of God was born through Jesus. Dati walang family of God, meron lang Israel. Tapos iniisip nila, sila lang yung favored, kanila lang ang lahat. Ang hindi nila nare-realize, sa kanila lang ibinigay yung utos na hindi naman nila nasunod. Pero sa pamamagitan ni Jesus, may bagong lahi na nabuo. Hindi na yun nakabase sa dugo, kulay ng balat, hindi na nakabase sa lalaki ka ba o babae, malaya ka ba o slave, kundi nakabase na sa pananalig kay Jesus. Ano ka man, sino ka man, taga saan ka man, you are a member of the family of God. At itong pamilyang ito, ang sasalubong kay Jesus sa kanyang muling pagbabalik. At ang pamilyang ito ang makakasama ng Diyos habang panahon. So kasama ka ba sa pamilyang ito? Kasama na ba ang nanay mo? Pati biyanan, isama. Lahat isama. Because to all who received Him, kaya sabi ng John 1:12-13, yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Sabi itong pamilyang ito, hindi yung dahil ipinanganak ka ng nanay mo kung saang lahi ka nang galing. Hindi na yon. Pinanganak kang muli. You were born again into the family of God.
because you were born of the Spirit, not born of your mother or any human decision. This is now God's family. At ang sabi sa 1 John 3:2 sa pamilyang ito, Dear friends, now we are children of God, but what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Alam niyo ba yung pelikulang X-Men or Men in Black? Yung mga maraming planet men pala, pero hindi sila kilala ng mga Earthlings kasi nakadisguise sila eh. Ito rin yung pamilya ng Diyos. Hindi mo kilala sa itsura kung sino anak ng Diyos, sino, pero kilala ng Diyos. At sabi dito sa 1 John, hindi pa natin alam kung ano talaga magiging mga itsura natin. Pero pagdating ni Jesus, magiging kamukha tayong lahat niya dahil makikita na natin siya at yun ang tunay nating identity. Makikita natin siya as He is because we will be like Him. Alam niyo ba nakilala ng mga evil spirit kung sino ang family of God? Minsan may isang nagtuturo. Sabi nila, in the name of Jesus and Paul, umalis ka masamang espiritu sa taong yan, eh hindi naman anak ng Diyos yung nagpapaalis. Sabi ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Paul. Ikaw hindi. Ang ginawa ng Espiritu, nilipatan siya. Sa kanya, lumipat. At hubo-tabo siyang nagtatakbo itong magkakapatid na ito na nagpapanggap na nagpapalaya sa mga Espiritu dahil nabista sila. Yung mga tao, akala, anak din sila ng Diyos. Nagdadasal din sila, nagpapalaya sila ng Espiritu. Pero kilala ng Espiritu kung sino anak ng Diyos. Hindi pa natin kilala ngayon sa itsura kung sino ang mga kapatid sa Panginoon, pero alam yun ng Diyos. At sabi ng 1 John, pagbalik ni Jesus, magiging kawangis tayong lahat ng kanyang anyo. We are the family of God. Believers in Jesus, the family of God, is now a distinct group though the distinction is not yet physically visible. Hindi na solo ng Israel ngayon ang pagiging anak ng Diyos. In fact, hindi nga na sila nasun yung usapan eh. Kaya kung hindi din sila kakapit kay Jesus, wala rin yun. Sila, o non-Israelites, babae o lalaki, taga-east or west, through Jesus, will become children of God. But when Christ appears, the distinction will be made clear and visible. Dapat idiin that the Gentiles never needed freedom from the law because they were not under it in the first place. They were not included in the race freed from the slavery in Egypt. The Gentiles were always free from the Jewish law. So bakit pa sila sasali sa Jewishness? Useless na. Yan ang argumento ni Paul. Sabi ni Paul, kayo mga dating Jew na naging Christian, ba't babalik pa kayo sa pagiging Jew? At kayo naman na hindi naging Jew kahit kailan, Gentile kayo na naging Christian na, lalo namang wala kayong dahilan para bumalik pa sa pagiging Jew for which you were never a part of. At sabi niya sa Romans 3:21-22, but now, apart from the law of righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Kaya galit din ang mga Jews kay Paul eh, tulad ng galit sila kay Jesus. Sabi kasi ni Pablo, may ibinigay na ang langit na daan patungo sa Diyos at hindi ito yung daan sa pamamagitan ng Jewish law. Ito yung daan sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus. Kaya kahit saan magpunta si Paul, binubugbog siya. Tinutulak sa bangin. Ikinukulong. Sinasaktan ng mga Hudyo kasi ganun din ang ginawa nila kay Jesus. Ayaw nila na yung mga pari nila, yung mga katuruan nila ay mawala sa pagkokontrol sa mga tao. Gentiles only needed Jesus, not the law, to connect to God. Tapos ngayon, meron pang mga Kristiyano na ginagaya nila yung mga Hudyo na naman. Pati suot ng mga Hudyo, terminologies ng mga Hudyo, fiesta ng mga Hudyo, ginagaya nila samantalang para hindi naman isinulat yung Galatians. Andot kay linaw-linaw. Sabi sa Galatians 3:26-29, so in Christ Jesus, you are all children of God
through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, if you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Ang lahat ng ipinangako kay Abraham, hindi pwedeng tanggapin ng mga Israelites kasi hindi sila naging masunurin. Ngayon ay ibibigay na sa mga hindi Israelites na mananalig kay Jesus. Yung nakalaang mga pamana na sana ay sa mga apo ni Abraham, ang ituturing na ngayong mga apo ni Abraham ay hindi na mga Hudyo lamang, kundi mga Hudyong naniwala kay Jesus at mga Gentiles na naniwala kay Jesus. There is no need for Gentiles to convert to Judaism. There is absolutely no need for Gentiles to imitate the Jews to become children of God. Like the Jews who were set free by Jesus from the law and given only the law of love, Gentiles would also be governed by one law, the law of Jesus, which is the law of love. John 13:34-35, ang linaw ng sabi ni Jesus, a new command. What kind of command? New. A new command. Ano ibig sabihin ng new? May bago na. Wala na yung luma. A new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Dati, everyone will know that you are the people of Israel by what you eat, by what you don't eat, by what you do on the Sabbath, by the clothes you wear, etc., etc. Sabi, doon nakikilala ang mga lumalapit sa Diyos. Sabi ni Jesus, hindi na ganon. Ngayon, makikilala na ang mga tunay kong tagasunod kung sila'y maibigin sa pag-ibig nila sa kapwa at sa isa't isa. Makikilalang tama kang mananampalataya hindi dahil sa version ng Bible na binabasa mo. Hindi dahil sa iyong fashion or what you wear. Hindi dahil sa iyong diet. Makikilala ka dahil sa iyong pagmamahal sa iyong kapwa-tao. At sabi ni Jesus, kung merong dapat na identity ang mga mananampalataya, ito ang identity na mahalaga, that you love like I love. So the Jews who had become Christians would be foolish to submit themselves again to the law from which the original recipients had already been set free. Kaya ang sabi ni Paul sa kanila sa Galatians 3:1, you foolish Galatians, who has bewitched you? Sabi, kayo na mga Galatians, nagpapakahangal kayo, sino ang nangkulam sa inyo? At matapos ko kayong turuan ng salvation by faith, ngayon, may nagturo, sumingit habang nakatalikod ako, that you should be Jewish, that you should be saved by works, at nanalig naman kayo, malaya na kayo, babalik kayo sa tali. Sabi niya, you are foolish, you Galatians. Who has bewitched you? Galatians 5:1 and 4. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. May mga nagtatanong lagi, ano po ba yung mga kasalanan na walang kapatawaran? Ano ba yung mga paano how to fall from grace? Eto, sinabi ni Paul ang isang paraan. Pag binaliwala mo ang kaligtasang libre sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus at iginiit mo na naman ang pagsunod sa mga kautusan ng Israel, you fall from grace. Nawawala yung pabor sa iyo ng Diyos. Sige, maghirap ka, magdusa ka, earn your salvation. Gano'n lang mapapala mo. And you can never earn it. The Christian is free to do anything that Jesus does not prohibit. Bakit natin ito itinatanong? Kunwari kasi ang maraming Christian, free in Jesus. Saved by faith, not by works. But in actual practice, in many churches, sa oras na tanggapin mo si Jesus, ligtas ka na,
ibabalik nila sa iyo ang lahat ng laws at dadagdagan pa ng iba. Kaya eto ka na naman, katulad ka na naman ng dating Israelite, nakatali, nakakulong sa isang katerbang laws. Dumadami pa tulad ng bawal magkulay ng buhok. Ano naman yata yan sa sinabi sa mga verses. Bawal maghikaw ang lalaki. Bawal maghikaw sa pusod. Huwag mag-anak sa binyag. Huwag pumunta sa namatay mong lola na merong misa dahil hindi ka member ng church na yon. Ang daming batas. Kahit nangingisay na ang mga kamag-anak ko sa probinsya, huwag kang a-absent sa Sunday school. Really? Siyempre, hindi ka dapat absent talaga sa mga trabaho ng church, lalo ko ikaw yung servant. Pero may mga excusable event naman. Dahil tayo na may malaya, hindi nga tayo tali. Nagpapakabuti ka, nagiging faithful ka dahil you choose to do so, not because you are compelled. Dahil malaya tayo kay Jesus. Ang natira na lang ng isang utos ay ano? Ano? Love. Ano yun? The Christian is free to do anything that does not contradict Jesus' only law, love. So, bago mo itanong sa sarili mo, bawal po ba ito, bawal po ba yun? Itanong mo, pag ba ginawa mo yan, magiging unloving ka sa iba. Pag unloving, hindi, bawal. Eh di free na po para tayo sa law, pwede ko na agawin yung asawa ng kapitbahay ko. Teka, loving ba sa kapitbahay mo na agawin mo yung asawa niya? Hindi po. They against the law of Jesus yan. In that case, that old law still holds because it must apply in love. Eh wala na po palang batas, pwede na ako magnakaw. Loving bang magnakaw? Hindi po. Eh di, hindi ka pa dapat magnakaw kasi kasali yan sa love. Pero yung, pwede ko po bang kulayan ng violet ang buhok ko? Teka, magiging unloving ka ba sa amin kung violet yung buhok mo? Hindi po. Eh yung pala, di kulayan mo. Kaya lang, huwag naman yung mukha kang bumangon mula sa hukay. So, pwede ko po bang isuot ito? Yung nakabulwak na po ang aking dibdib? Dahil hindi, wala na palang law. Loving ba na lalaki matuliro dahil nakita yung bumubulwak-bulwak mong dibdib? Hindi na sila makapag-concentrate sa pagdarasal? Hindi po. Eh yung pala, so takpan mo. Ibig sabihin, lagi mong itatanong, is it loving? Hindi, bawal ba? Bawal ba? Dahil isa na lang ang inibinigay na utos eh, love. Ang totoo, ang daming utos yun, ha? Pero hindi mahirap sundin, hindi mabigat, magaan, at masayang sundin. Mga Kristiyano, magpaka-Kristiyano tayo. Huwag tayong sumunod sa mga Pharisees. Huwag kayong magsiksik sa mga verses ng mga Old Testament na tinuturoan kayong mambato ng may kasalanan, kahit mga verses ng New Testament na sabi ng mga tao, hindi naman sila si Jesus. Sasabi man, rebuke ka dito, magalit ka doon. Hindi na yung loving. Stick to the law of Jesus. Simplify the moral law that governs your life because you have been freed from the law. Kailan pa natin maiintindihan that we are free from the law? Lagi nang ipinapanakot din ng mga pulpito, ng mga Kristiyano, ng mga Bible study leader, magagalit ang Diyos, paparusahan ka ng Diyos. Nasaan yung freedom? Isa lang nga ang law. Loving ba? Pwede ko po bang gamitin itong napaka-old-fashioned na verse ng Bible? Kasi feeling ko, banal ito. Maiintindihan ka ba ng mga tao hindi naintindihan ng Old English? Eh hindi po, nagkakapilipilipit nga ang dila nila eh. Loving ba yan? Gagamit ka ng version na madaling maintindihan ng mga tao para loving ka. Hindi mo papahirapan yung mga tao na gagawa ka ng church event kasabay ng lahat ng family reunion at family events. Lahat ng kalendaryong merong holiday ang mga family, may activity yung church. Eh paano kung isa lang na member ng family ang member ng church mo? Eh di wala siya sa pamilya niya. Loving ba yun para sa pamilya niya na absent siya sa lahat ng event dahil tinatapatan ng church ang activity, nakikipaglabanan yung church sa family ng believer? Loving ba yun? Kasi kung family friendly ka, hindi mo nalalabanan yung ganung mga event. Ang dami-dami namang events during the year. At merong 52 Sundays during the year. At the least. Bakit kakalabanin mo yung mga family event kahit yung pamilya niya hindi Kristiyano? Loving ba? Na ilayo mo ang isang mananampalataya sa kanyang sariling pamilya? Loving ba na yung isang ina ng tahanan, wala kang ginawa kundi pagtrabahuhin sa church, hindi na nakakapagsaing, hindi na nakakapaglabas sa bahay nila? Loving ba yun? Kaya dapat nga nating reviewin what does it mean to follow the love of Jesus? The Christian is free to do anything that loves. Example, the woman caught in adultery. The law required that she be stoned to death. Loving ba yun? Of course not.
So ang ginawa ni Jesus, iniligtas niya yung babae mula sa pagkakabato. Pero sabi niya, sin no more. You are free to follow the example of Jesus, not to throw stones at people, but to love them even if they were caught in adultery, but to restore them. Yun ang ibig sabihin ng Kristiyano. Ibig naman, walang pinagkaiba yung Kristiyano sa mga Pharisees eh. Parang pare-pareho lang. Mas mahirap ang pakisamahan at mas maraming ipokritong Kristiyano. Kasi pagka naging totoo ka, hindi ka tatanggapin. Eh kung magtatanggapan tayo sa isa, magmamahalan, everybody will relax, we can rest as Jesus wants us to rest. Pag wala kasi nagja-judge, pwede ka mapahinga eh. Pero pag may judge ba, pa-impress ka ng pa-impress. Galatians 5:6. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith, expressing itself through love. Yung circumcision, palitan nyo ng iba. For in Christ Jesus, neither wearing earrings or not wearing earrings has any value. Coloring your hair or not coloring your hair has any value. May wala yan. Huwag yan pag-usapan. Malayo yan sa bituka. Malayo sa issues ng kaligtasan at kalangitan. Why become majors of minors? Pinapalaki yung maliit. Kaya sabi ni Jesus, kayo mga Pharisees, hindi ninyo malulon ang kaprasong pulisap, pero buong-buong kamelyo nalululon nyo. Maliit na bagay, hindi nyo mapalampas, pero malalaking mga kasalanan, pride, arrogance, judgmentalism, nagagawa nyo. So yeah, you hypocrites. There is freedom because of Jesus. Hindi license to do anything you want. Kasi lagi mo itatanong, loving ba? Member ka na isang Bible study group, loving bang laging umabsent nang wala namang emergency? Hindi, kasi hindi mo nasusupport yung teacher, yung leader, hindi mo siya na-encourage. Loving ba na may Bible study, text ka ng text? No, it is rude. Kaya napakaganda ng work na love eh. Dahil yun ang magpapabago sa ating asal. Ano yung freedom kay Christ? Freedom from what? Freedom from the Jewish law, from Jewishness, from legalism, from works for salvation, from oppression by the law, from legalistic, formal, and Pharisaic religiosity. It is freedom from church bullies na nangihimasok sa buhay mo na parang sila ang Diyos. Freedom in Jesus is freedom for what? For rest and peace. Matthew 11:28-30, masarap ulit-ulitin. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Nawa ito ang maranasan natin sa Panginoon. Ito ang iparanas natin sa ating kapwa, na sila may mapahinga, magaan ang dala, at lahat tayo nagmamahalan, at tiyakin ninyo that you are a member of the family of God, because it is the family that will stand forever. It is not yet physically visible who the members are, but heaven knows, and even evil spirits know, and when Jesus comes, we will all know as well. Believe in Jesus. Call upon Him. Receive His love. And love yourself and love others. This is rest. This is high spirituality. Salamat, Panginoon. Salamat po sa kapahingahan. Salamat na hindi namin kailangang pahirapan ang sarili namin na abutin ang hindi naman kayang abutin talaga. Kundi pinababa nyo, ginawa nyong libre para maabot, bagamat hindi mumurahin. Salvation is free but not cheap, because your Son Jesus paid for it. Turuan niyo kami, Lord, na hindi abusuhin ang kapahingahan na ito, ang kalayaang ito, kundi dahil sa paggalang namin sa inyo at kay Jesus, lalo kaming maging mapagbantay sa sarili, maibigin, mapagmahal, at kami mapahinga. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, kung ano talaga ang kahulugan nito sa ating personal na buhay.